Ang trailer na ito ay rated H for honest. Sa listahan ng mga programa sa TV na napapalabas sa sinehan, humanda sa natatanging di umano lamang na gumana sa GMA. KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Mababa yung kompetisyon ng GMA kasi. Humanda sa tatlong kwento hango sa totoong buhay. Totoong buhay. Totoong buhay na hindi man lang inabala na ikwento mga nakakaranas ng kababalaghan o bakit mo sila pinapanood. Uy, okay ka lang ba, Beshi? Dahil di umano, nandito ka lang para diretsong matakot ng walang sustansya o pinanood mo yung supplements na inere nila sa TV bilang commercial sa mismo movie na ito bilang context clues. Paano nga ba napagtagumpayan ni na Father Rex at Father Azul? Yan ang sabay-sabay nating pakaabangan sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Kilalanin si Steve ay si Mark ay hindi yung aktor ni Steve gumaganap bilang Mark. Isa siyang mandaragat na nagkaroon ng pangitain ng mga kamatayan dahil hindi siya makaget over sa ikinuwento sa kanya ng bading niyang manager. Although hindi ako sure kapag nakita ko yun na hindi ko alam kung maging reaction ko. Affected! Ang Voltes Sixth Sense niyang kapangyarihan ay nasa puwersa ni Pochong, isang mami na wala na bang banta sa kanya. Pero pagtripan lang siya na gawing pampa-aesthetic ang dalawa niyang katrabahong namatay sa natural na aksidente bilang mga marino. Tanga-tanga lang mga katrabaho niya na aksidente at namatay. Wala nang malalim na meaning yan. Bali si Pochong ay ginagawa lang si Miguel Tan Felix bilang pangalawang OA na Mark dahil nasa sitwasyon siyang spooky! Ah! What is that? Oh, my God! Naganap sa taong... Pwede bang si Emil Sumangil nang gumawa na lang ng parangal? 6-7. Kung saan di umano nang gagambala ang mga berbalang halimaw na kinakatasan pa mga namatay, mas malala kesa sa Juan Ponce Enrile outlives account. Isang nanlilihim na berbalang ay si Cain na nasa ilalim ng mahabang no-nam-nam November retention. Hindi mo ba kakainin natin isa't isa kapag wala na tayo makain? Bawal yan, ha? Layo-layo na narating mo eh. Para sa pag-asang unti-unting makihalo sa normal na pamumuhay. Pero nung sila Loki may nagpakita, Pakulong kaya kita? si Cain ay mapipilitang mag-relapse. Sasabog sa harapan ng isang good balang at berbalang na aabot sa isang flying fight. Sa isang paglakad ng konsepto na nagpapakita ng totoong aswang ay maaring kapulisan. Sinanay tapos tinulak niya ako. Hindi ko alam, may pako yung yantok. Pero pati rin yung pangalawang berbalang na hindi si Elijah Canlas na nag-instigador ng gulo. Pero karamihin pa rin yung pulis. O baka pareho lang. Napanood mo na ba ang Carrie, The Exorcist, The Conjuring 2, o kahit yung magpakailanman episode starring Jillian Ward at Epi Kison? With the Father and the Holy Spirit. Our Father, what in heaven, hallowed be the name. Sino ka ng pangalan mo? Ikaw na Zablo ka! Torapin mo! Hindi makinig sa kanya.
Isang pakinggan! Hindi si Angel ang kausap nyo. Malamang hindi ka na magugulat sa huling kwento dito na hindi katulad na nagulat ka na sila Father Rex at Azul din pala ang pareho mga paring tampok sa Gabi ng Lagim Levitation episode. Ang pinagkaiba dito ay nasa experience ka na mukhang nakakalamang ng point sa IG sa kung gaano kaliwanag ang filter at ang nakakabawas na langit point sa pagtawa sa mga biro ng nagsanim. Ano ba? Ikaw nga hindi mo kayang patawarin yung sarili mo eh. Mula sa pagsagawa ng exorcism at ng roasting sessions, Masusunog si Padre! Masusunog si Padre! Masusunog si Padre! at mala Golden Chain sa awarded na kamatayan na maaring di umano makagamot na sa depresyon na prone sa possessions kung gaano sila kaastig at kadiri. That's nice! Hindi naman siya baduy na episode, pero nakakailang Diablo sanib na tayo napapanood. Mas malamang pa sa mga walang may nagtatanong father ang kakailanganin para mangibabaw sa kalidad. Imbitasyon sa demonyo ang paglagay ng anumang dugo sa harapan ng bahay. Imbitasyon sa demonyo. Seryoso, sino nagtanong? Wala naman siyang kinalaman sa mangyayari ah. Starring ang di nila tunay na pangalan. Abot kamay na panalangin. Lumipad ang aming team. Final Destination 5 Legacy. Why, Danaya? Naglotlot sa abroad. Bad Boys. Kaya na ba ng Pilipino maniwala sa Diablo nang di dinadamay ang labubu? Let the power of Buzan compels you. Celebrity collab churchmate. Bouncy Bouncy. And Hindi ko pa rin gets yung last part ng report natin. ang huling reporting ni Anita. Scare of the Nation. Uy, manood kayo sa sinehan pag nagkaroon nito ng sequel kung puro kayo reklamo sa mga pabitin ng KMJS sa TV. Abangan mamaya